Kung makakakita ka ng ganitong halaman ay lumayo ka na. Ngayon ay makikita natin ang mga pinakamapanganib na halaman na kumakain ng mga hayop. Kaya mula sa isang bulaklak na kumakain ng mga vertebrates at primates hanggang sa isang halaman na may nakakamatay na luha. Una ay tingnan natin ang tropical pitcher. Ang tropical pitcher ay isa sa pinakamalaking halaman na kumakain ng hayop. Matatagpuan ito sa Indonesia, Malaysia at China. Ang halaman na ito ay may palayaw na monkey cap dahil madalas umiinom ng tubig ulan ang mga unggoy mula dito. Okay lang ito para sa malalaking unggoy pero minsan ang maliliit na unggoy ay naiipit sa loob ng mga halaman at kinakain. Kinakain din ng mga halaman na ito ang mga insekto at maliliit na vertebrates tulad ng daga. Ang loob ng halaman ay gumagawa ng dalawang bagay, isang napakatamis na nectar at isang wax. Inaakit nito ang maraming hayop na pumapasok sa loob. Ang matamis na nectar ay umaakit sa mga hayop at ang wax ay nagpapadulas sa kanilang pagpasok, kaya hindi sila makakaalis. Ang mga hayop ay epektibong natrap sa loob ng halaman. Sa paglipas ng panahon, ang tropical pitcher ay sinisipsip ang nutrients mula sa mga hayop. Susunod ay tingnan rin natin ang nakakatakot na halaman na kumakain ng hayop. Ito ang cobra lily. Ang halamang ito ay tumutubo sa mga lugar na may napakahirap na nutrients sa lupa. Ibig sabihin kailangan itong kunin ang nutrients mula sa ibang pinagmulan tulad ng mga hayop at insekto. Ang pangalan nito ay nagmula sa itsura nitong parang ahas at sa pagiging delikado nito tulad ng cobra. Inaakit nito ang mga hayop sa pamamagitan ng matamis na nectar at marami itong mga peking daan palabas na nagpapaisip sa mga hayop at insekto na makakalabas sila pero hindi pala. Ang mga dahon ng halaman ay bahagyang malinaw. Ibig sabihin ang anumang insekto o hayop na malas na makapasok dito ay malilito. Ang cobra lily ay napakabihira at sabi ng mga nakakita na parang galing ito sa ibang planeta. Tulad ng ibang halaman, ang cobra lily ay sumisip-sip ng tubig mula sa lupa. Ang tubig ay tumataas sa tangkay ng halaman. Ang kakaibang katangian ng halaman na ito ay kaya nitong kontrolin ang antas ng tubig sa loob. Ibig sabihin kung gusto nila, pwede nilang lunurin ang mga hayop at insekto na natrap sa loob nila. At narito rin ang bladderwort. Ang bladderwort ay kumakain din ng mga hayop pero sa isang napaka-espesyal na paraan. Ito lang ang tanging predator na gumagamit ng bula para mahuli ang mga hayop. Ang mga bula sa ilalim ng tubig at mga dahon nito ay may maliliit na bitag sa ibabaw. Ang mga ito ay tinatawag na triggers. Kapag may insekto na humawak sa isa sa mga trigger hairs, ay nagbubuo ito ng bula. Hinahatak nito ang biktima kasama ng tubig. Maaari lang nitong hulihin at kainin ang maliliit na biktima, pero ginagawa ito sa napakabilis na paraan, kaya tinatawag itong pinakamabilis na halaman sa mundo. At narito rin ang Portuguese sandu. Ang halamang kumakain ng hayop nito ay matatagpuan sa Portugal, Spain at Morocco. Ang halaman na ito ay tumutubo sa mababang nutrients at tuyong lupa dahil kinukuha nito ang lahat ng nutrients mula sa mga hayop. Madalas lumilipad ng mga insekto papunta sa malagkit nitong mga dahon. Ang mga dahon ng Portuguese sandu ay nakaikot palabas. Ang malagkit ay dumidikit sa mga insekto. Ang halaman ay magsisimulang umikot paloob para hindi makaalis ang insekto. Sa huli, ay saka nito kakainin ng mga insekto. Maglalabas ng enzymes ang halaman na magpapalambot sa insekto. Kunin ang lahat ng nutrients at ibibigay ito sa halaman. Inaakit ng halaman ng mga hayop gamit ang mga dilaw na bulaklak at napakatamis na amoy. At narito rin ang Biblis linephora. Ang halaman na ito ay umiiyak ng luha ng kamatayan. Ito ay pinangalan ng sinaunang Greek na babae na si Biblis. Siya ay umiibig sa kanyang kambal na si Kaunos. Pero nang tanggihan siya ni Kaunos, ay umiyak siya ng umiyak hanggang sa mawala. Ganito rin ang nangyayari sa mga hayop na siyang nagpapalapit sa halaman na ito. Ang halaman ay umiiyak ng malagkit na likido. Ito ay malinaw at matamis na likido. Ang mga patak ay kumakalat sa halaman. Kumukulay din ito ng bahaghari sa sikat ng araw. Ang halaman ay napakaganda pero nakakamatay sa mga insekto. Ang mga insekto ay nadidikit sa malagkit na likido. Ang mga maliwanag na dahon ay maglalabas ng enzymes na nagdadigest sa mga insekto at kinukuha ang kanilang nutrients. Ang halaman ito ay karaniwang matatagpuan sa Australia. Dahil puno ng mga nakakatakot na hayop ang bansang ito, ay may nakakatakot din silang halaman. At narito rin ang trigger plant. Kapag may humawak sa bulaklak na ito,
Isang trigger ang na-activate at tinatakpan nito ang anumang insekto ng pollen. Ang insekto ay naguguluhan. Kamangha-mangha nagagawa ito ng halaman sa loob ng 15 milliseconds. Ang trigger plant ay gumagawa rin ng malagkit na likido na nagpapadikit sa maliliit na insekto. Ang mga dahon nito ay naglalabas ng enzymes na kumikitil sa mga insekto. Ang halaman na ito ay matatagpuan din sa Australia at may higit sa 300 iba't ibang species.